Muli na namang umandar ang malikot na imahinasyon nitong si Trililing sa kanyang pagtestigo sa impeachment case laban kay VP Sara. Paano ba naman kasi? Ibinahagi na naman nito ang kanyang mahiwagang kwentong kutsero patungkol sa di umano'y pagtanggap ni VP Sara ng pera galing sa isang drug lord sa katauhan ni Sammy Oy. Total po na natanggap ni Sara Duterte mula dun sa drug lord ni si Sammy Uy ay 22,322,538.21 habang mayor siya ng Davao City. Subalit ang katahang kwento na ito ni Trililing ay agad na na-debunk nang mapag-alaman mismo sa kanyang affidavit ang isang butas patungkol sa di umano'y pa-payout ni Sammy Oy kay VP Sara noong October 25, 2011 through BDO sa may SM Lanang. Gayong ang SM Lanang ay nag-open noong September 2012, almost 1 year na taliwas sa script nitong si Trililing. Tanga talaga. Mas lalo namang hindi naging kapani-paniwala ang kwento nitong si Trililing nang isama na niya sa kanyang kwento si Hanilet Avancenia at Kitty Duterte na tumanggap di umano ng milyon-milyong halaga mula kay Sammy Oy. On 25 October 2011, nakatanggap si Hanilet Avancenia joint with Kitty Duterte ng 10,655,371.81 pesos mula kay Sammy Uy. Baliw. On 23 April 2012, nakatanggap muli si Hanilet Avancenia joint with Kitty Duterte mula kay Sammy Uy ng 10,655,373.31 pesos. Sinungaling ka! On October 22, 2012, nakatanggap si Hanilet Avancenia joint with Kitty Duterte mula kay Sammy Uy ng 10,655,373.81 pesos. Ang galing, ang galing. On 10 April 2013, nakatanggap si Hanilet Avancenia joint with Kitty Duterte mula kay Sammy Uy ng 10,655,373.81 pesos in manager's checks. Ang total na natanggap ni Hanilet Avancenia joint with Kitty Duterte mula sa drug lord na si Sammy Uy ay 53,276,860.55 pesos. Ang grand total na nakuha ng Duterte family mula sa isang drug lord na si Sammy Uy ay 181,653,487.36. Baliw ka yata eh. Naging katawa-tawa at naging obvious na scripted ang datingan nitong si Porky Ronel Binaventura ng Anti-Money Laundering Council nang kumpirmahin nito na tugma di umano ang mga bank transactions ni VP Sara na ipinakita ni Trililing sa mga records ng kanilang opisina. Paano mo naman masasabing na verify mo na tugma ang mga paratang na iyan ni Trililing kay VP Sara gayong kakaupo mo pa lang bilang Executive Director ng AMLAC noong April 14 at kung ating pagbabasihan ang testimonya ng pinalitan mong Executive Director noon ay tahasan na niyang pinabulaanan na sa AMLAC nang galing ang mga dokumentong hawak ni Trililing. AMLAC in the last hearing conducted 13 November 2024 of the Quad Committee, you were required to authenticate documents submitted by former Senator Trillanes purported to show money trails linked to drug proceeds. Yes, Mr. Chair. Have you submitted such to the committee? Mr. Chair, in 2016, the Anti-Money Laundering Council issued a public statement
which denies that we are the source of the documents or information shown by Senator Trillanes in 2016. And in September 2017, Mr. Chair, the AMLC also issued another public statement denying that we are the source of the documents and information attached by Senator Trillanes in the complaint he filed before the Ombudsman. And in the same public statement, the AMLC denied that we furnished the Office of the Ombudsman such documents in relation to the complaint by by Senator Trillanes, Mr. Chair. Pinangaralan naman ni Congressman Suntay itong si Asedre 2.0 sa katauhan ni Ronel Buenaventura. Bunga ng obvious script nila ni Trililing na layuning siraan lamang si VP Sara. Paano ba naman kasi? Isinama ba naman ni Porky ang taong 2005 hanggang 2021 bank transactions ni VP Sara, kayong 2022 hanggang 2025 lamang ang duration ng pagiging impeachable officer niya? Nasirmonan tuloy itong si Tabatchoy, bunga ng pagkaiti-iti ng walang ya. This is a total amount ng lumabas, pumasok, ganun. Tama po, transaction. Kagaya ang sinabi mo, total po ng transaction. Baka nag-deposit sa akin 500, lumabas 500, kinekwenta yon. So every time naglalabas-pasok, nagdadagdag yon. Yung sa theoretical lang po, pero for this case po, hindi ko po masabi yun. Ay, hindi mo masabi. Pero maaaring ganun. Theoretically, posible po yung sinasabi. Oo. Now, I would also like to point out, kasi napansin ko, we started 2005, di ba? Yung report na binigay nyo, 2005 to 2025. Apo. Oh, I just also like to put it on record that an impeachable officer can only be impeached for actions involving her term, during her term as an impeachable officer. So sumobra tayo ng ng 14 years. But regardless, I just want to point it out. Ang dapat na pagtuunan natin ng pansin actually from 2019 to present. 2022 to present, di ba? Kasi doon lang nagsimula eh. Now, babalikan ko, nung 2022, nawala na yung sinulatan ko. Nung 2022, may pumasok sa account niya, well, yung na-flag ng AMLA, nung 2022, which was the time she was Vice President, 41 million. Yun yung lumabas-pasok sa account. Noong 2023, 4.7 million. Yun yung lumabas-pasok sa account. Noong 2024, 13.4 million. Yun yung lumabas-pasok sa account. Noong 2025, 1 million na lang ang lumabas-pasok sa account. Tama ba? Based on sa report. I just want to be clarified para lahat tayo clarified dito sa mga numero na ito. Based on records, tama po. Oo. So based from 2022, siguro ang lumabas-pasok sa account niya 45, 58, 59, mga 60 million in the past. From 2022 to 2026 in the past 4 years. Tama, mali? Hindi ko po masuma on the spot. Sinuma ko Madam. galing Maybe you sa can report make nito. reference, Honorable Suntay, to that. Yes, I'm particular page referencing where you're from reading. what they submitted. Kasi nagka-breakdown kanina eh. Di ba, nagbigay kayo ng breakdown kung magkano lumabas pumasok noong 2005, magkano lumabas pumasok noong 2006, noong 2007, noong 2008, noong 2009. Inad ko lang mula 2022 hanggang 2025. More or less po. Oo, mga ganon. Okay. Thank you very much, Madam Chair.